106.7 Energy FM. Same, pero iba. Nagbabalik po ang nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi ako yon, si Gandang Kara. Yes, yo! I am so back. Happy Thursday, everybody. It's Throwback Thursday. Yes, throwback na naman. Throwback ng mga nakaraan na nagpasaya sa'yo. Yan ang masarap balik-balikan. Ano ba ang mga bagay na nagpasaya sa'yo? Diba? Ang sarap nun no? Kaso nga lang, syempre, hanggang doon na lang yun. But at least it happened. Kesa hindi nangyari yung mga bagay na nagpasaya sa'yo. At yung mga bagay naman na nagpaiyak sa'yo, nakakainis ng balikan, no? Kasi pag binabalikan mo, umiyak ako doon? Nasaktan ako doon? Anyari doon? Diba? It just means na talagang tinutulungan din tayo ng panahon na makamove forward, diba? Makamove on sa mga bagay na nagpasakit talaga sa atin. Kaya naman huwag ka mawalan ng pag-asa dahil darating din ang time na magiging okay ang lahat sa'yo, diba? Ganun. Wow! Anyways, 1:44 ang ating oras at live na live po tayo sa Facebook, Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara, that's DJ Space, K-A-R-A. At sa mga tea lovers out there, nako, alam niyo ba na meron tayong MX3 tea with pandan? Gawa sa dahon ng mangosteen, hinaluan ng pandan para mas refreshing ang panlasa. Ang isang sachet ng MX3 tea ay good for 1 liter of water, either hot or cold. Maaari ding dagdagan ng lemon or honey for added flavor para sa buong pamilya. Makakatulong din po ito para ma-detoxify o malinis ang ating katawan from any toxins. Ayan, for any inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Yes, at dahil live na tayo ngayon sa Facebook, puntahan nyo na po ang ating Facebook. Again, Energy FM 106.7. So please like and share. Dahil kakaiba ang story natin ngayong araw na ito. Nako, gaano nga ba siya kakaiba? Medyo mahirap siyang itakel. So disclaimer lang ha, yung mga sasabihin natin dito ay personal belief lang natin, personal comments. Ayan, pero you can also send your comments sa ating comment section. Hanapin mo lang again ang ating Facebook Live. Ayan, so dahil dyan, huwag natin patagalin pa ang ating story. Dito lang yan sa Sincerely Kara. Minsan sa buhay natin, nakakahanap tayo ng taong mamahalin natin. At minsan iniisip natin na finally, may nahanap na akong para sa akin. Pero syempre, kasabay ng pagmamahal, minsan may mga differences na tinatawag. At paano nga ba kung yung differences na yon ay nakasalalay yung belief nyo? Magkaiba kayo ng pinaglalaban. Ito ang story ni Lito. Siya ay isang kabataan na nagmamahal. Kaso nga lang, yung minamahal niyang si Liza ay may ibang pinaniniwalaan. Sabi niya, mas pinili daw na mamuhay sa bundok. Pero nag-cruise ang landas nila nang minsang bumaba ng bundok si Lisa. At doon nagsimula ang kanilang love story. Kaso, ang gusto niya para kay Lisa ay bumaba na ng bundok at mamuhay silang dalawa ng tahimik. Dahil si Lisa ay isang galing sa pamilya ng NPA. Magkaiba ang kanilang pinaglalaban. At ang gusto ni Lisa ay panindigan yung pinaglalaban niya. Ang gusto naman ni Lito ay mamuhay na sila ng normal, ng tahimik.
Kaya naman hindi nila alam kung sino nga bang masusunod sa ating dalawa. At yung mga magulang din ni Lito ay against kay Liza. Para siguro sa kanyang safety din at mas gusto ng tahimik na buhay. Paano nga ba nila itatawid ang sitwasyon na ganito na may magkaibang paniniwala? So let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hi DJ Kara, ako po si Lito, isa po akong masugid na tagapakinig ng inyong programa. Malayo man po ang aming tahanan sa Kabayanan, sinisikap ko kung makapakinig sa inyo sa pamamagitan ng inyong Facebook Live. Ito ay isa din sa mga dahilan kung bakit ako nagkaroon ng lakas ng loob na idulog sa inyo ang isang bagay na gumugulo sa isip ko. DJ Kara, mula sa aking pagkabata ay namulat ako sa presensya ng mga rebelde. Sila yung mga Pilipinong mas piniling mamuhay ng malayo sa kabiasnan. Kabaligtaran ng mga nababalitaan ko, mababait po sa amin ng mga rebelde. Sa katunayan nga po, minsan nabibigyan pa namin sila na makakain lalo na kung hindi sila makababa sa Kabayanan. DJ Kara, yan din ang dahilan kung bakit nakilala ko ang babaeng nagpatibok ng puso ko. Ang pangalan po niya ay Liza. Dati po siyang college student sa isang university dyan sa Maynila. Isa siya sa mga na-recruit at mas piniling mamuhay sa bundok. Nag-cross ang landas namin nang minsan ay bumaba sila sa bundok at nanghiram sa amin ng mga gamit pang kusina. Nagandahan po ako sa kanya kaya niligawan ko siya. At hindi nagtagal ay naging kami. Mahal na mahal ko po si Liza at gustong gusto ko siya. Gustong gusto ko siya mapangasawa. Pero kapalit nun ay ang katotohanang naiipit kami sa sitwasyong nagpapabigat sa aming kalooban. DJ Kara, gustuhin ko man pakasalan si Liza ay maraming hadlang. Nais niya na umanib ako sa kanilang grupo at nais ko naman ay bumaba na siya mula sa bundok at mamuhay kami ng panibago. DJ Kara, ayaw din sa kanya ng aking ina dahil alam nitong gulo at sakit daw sa ulo ang papasukin ko. Ano po bang gagawin ko? Mahirap to kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang paniniwala. But anyways, pwede po kayo mag-comment. Live po tayo sa Facebook. Hanapin mo lang Energy FM 106.7. May nagsasabi parang boses ni JC. Hindi po, kaboses lang. Okay? Para gumaan ang sitwasyon, hindi po. Oo, ayan. At gusto ko rin mag-hello muna sa lahat ng mga nakatutok sa atin dito from Dubai. Ayan, maraming salamat daw. First time na manood at nirecommend daw ni China. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Welcome to the live. It's your first time. Sana araw-arawin nyo na yan. At pabati din ng Team JP Dragon daw at ang Boss Dragon. Taray naman ng Boss Dragon. Poging Gon at Doc John Mondragon. Nasakitin at JC Kamura na babaero from Poging Darl daw. O siya. Sige, anyways. Ay nako, medyo mabigat-bigat ang ating topic ngayon kasi pero alam nyo nangyayari yan yung NPA na in love sa isang normal na mamamayan lang. Pero itong kwento ni Lito na in love kay Liza o Liza ay medyo mahirap kasi parang firm sa decision niya si Liza. So ano nga ba ang gagawin ni Lito? Kung kayo kaya mga pangga, ano nga ba ang gagawin nyo? O ito, basahin natin ang ilan sa mga comments. Sabi dito, yan din ang paniniwala ko noon, Lito, mababait sila. Until may dalawa akong kapatid na army, doon ko na iba ang pananaw ko sa kanila kasi iba ang pagkatao nila sa bundok at sa patag. Pero choice mo yan, Lito, dahil nagtanong ka, wag ka nang sumapi sa kanya. Sabi to ni Jonah. So, ito ay opinion ni Jonah. Disclaimer lang again Ito magbabasa lang po tayo ng kanilang mga opinion. O ito naman, pero may nagsabi din naman na sundin nyo ang inyong mga puso. Kung talaga nagmamahalan kayo, magsama kayong dalawa. Sabi to ni Mami Rosalie. Kumbaga, kalimutan ng mga differences alang-alang sa pag-ibig. Ito pa, pag-usapan at pag-isipan mong maigi. Pero kung ayaw niyang bumaba,
Mas maganda kasi ang tahimik na buhay. Sabi naman to ni Ate Marites. O ito pa, kung talagang mahal nyo ang isa't isa, ituloy nyo lang ang pag-iibigan ninyo. Ang importante, mahal nyo ang isa't isa. Mas magiging maganda ang relasyon nyo kung may respeto kayo sa paniniwala ng bawat isa. Pag-usapan nyo na lang pong mabuti kung ano man ang sitwasyon nyo ngayon. Sabi naman to ni Rhea. Mukhang marami-rami ang nagre-react sa ating love story ngayon, ha? Ito pa, sabi dito, hayaan mo na lang po ang tadhanang umayon sa inyo. Walang magagawa yung hadlang sa inyo kung kayo naman ang nakatadhana. Sabi ni Jomar. So, ipaubaya mo na lang daw sa destiny ninyong dalawa. Diba? Kung kayo ang para sa isa't isa, di ganun. Kung hindi, di hindi. Ito pa, mahirap talaga po kapag magkaiba ang paniniwala. Kilalanin mo muna yung girlfriend mo bago ka magdesisyon. Sabi nga nila, nasa huli din naman po ang pagsisisi. Sabi ni Anna May, kanya-kanya tayo ng choice. Basta nagmamahalan kayo, love conquers all. Sabi ni Ate Arlene. Hay nako, well. Alam nyo, mahirap talaga kapag magkaiba kayo ng pananiniwalaan. Pero alam nyo, depende rin yan sa sitwasyon eh. Kasi sa dalawang taong magkaiba ang paniniwala, kung minsan merong isang nag-a-adjust. Merong isa na kayang baliin ang lahat para sa pagmamahal. At meron din naman na oo, mahal kita, pero mas mahalaga sa akin ang paniniwala ko at prinsipyo ko sa mga bagay-bagay. So hindi natin pwedeng i-menos kung sino sa kanilang dalawa ang tama o mali. Kasi wala namang tama o mali. Dahil kapag nakasalalay na ang faith, ang belief, ang principles in life, sarili mo yun eh. Ikaw lang ang nagmamay-ari nun. Walang pwede mag-judge sa'yo, walang pwede magsabi na hindi, masamang tao ka kasi ganyan ka. Kasi wala naman talaga pwede mag-judge sa puso at paniniwala ng bawat tao. Only God knows the heart of a person. Kahit aswang pa yan, di ba? Kahit manananggal pa yan. Kasalanan ba kung maging manananggal dahil dulot ng imperfection? So, ito example lang naman. Talagang manananggal pa yung example ko, di ba? But again, we must respect each other. Di ba? Kung pagdating naman sa pagmamahal, ito ay isang mabigat na desisyon, syempre. Kung ikaw ay naniniwala talaga sa gusto mo mangyari sa buhay mo dahil gusto mo ng simpleng buhay, medyo mas mahihirapan tayo dyan kasi magkaiba kayo ng place eh. Yung isa sa bundok gustong manirahan kasi iba ang pinaglalaban nila. Ikaw naman gusto mo ng tahimik. So medyo mahihirapan tayo dyan unless merong isang magpaparaya sa inyong dalawa. Depende yun. Diba? But then again, respecting each other is very important. Napaka-importante ng respect sa bawat tao. And yung sitwasyon nyo, kailangan nyo pag-isipan kasi hindi lang kayo magiging magjowa, boyfriend, girlfriend. Hindi lang dun eh. Magle-level up na kasi kayo. Kasi sabi mo, sa sobrang pagmamahal mo kay Liza, gusto mo na siyang pakasalan. Medyo mag-iiba na yung dynamics kapag marriage na ang pinag-uusapan. Diba? Akala natin, syempre pag magjowa pa lang, medyo okay pa tanggapin yung mga ganyan kasi baka may magbago pa. Pero when it comes to marriage, syempre mag-iiba na yan. Malaking adjustment na ang mangyayari dyan at malaking sakripisyo na rin ang mangyayari dyan. Well, sabi nga nila tama, love is sacrifice. Pero hindi lahat na isa-sacrifice pagdating sa love. Lalo na kapag prinsipyo na ang pinag-uusapan. Siguro, isipin mo rin yung mga consequences after. Kung papakasalan mo siya, may mga bagay na kailangan kang tanggapin eh. Kasi yun na siya eh. Hindi mo naman pwedeng idikta sa kanya na hindi ito ang tama. Kasi hindi mo naman alam kung ano yung kinalakihan niya, kung ano yung namulat sa utak niya. Hindi mo rin siya masisisi nun. Kung yun yung pinaalam sa kanya eh, di ba? Wala tayong magagawa dun. At siya din naman, hindi ka rin naman niya pwedeng diktahan na sumanib ka sa akin. Kasi ito yung tama. Kasi yung tama para sa kanya maaring mali para sa'yo. Di ba? Magkakaiba tayo ng pananaw sa tama at mali. So hindi mo rin pwedeng ipilit na sige, sasanib ako sa'yo for the sake of love. At nasa sa'yo yun kung gagawin mo yun. Pero kung labag sa loob mo, wag mong gawin ang isang bagay. Kasi pagsisisihan mo yun. Kung gagawin mo ang isang bagay, dapat willing ka. 100% willing ka at naniniwala ka din.
Hindi yung napipilitan ka lang. Dahil hindi kayo magiging happy kung napipilitan mo lang gawin ng isang bagay. So, pag-isipan nyo mabuti, pag-usapan nyo mabuti. Kumbaga, isipin nyo kung ano yung mga consequences na pwedeng mangyari after. At tanungin nyo yung mga sarili nyo, ready ba ako? Ready ba talaga ako na mag-step forward at may mga bagay na isakripisyo? I-let go para sa pagmamahal? Nasa sa inyong dalawa yan. But always remember, a great relationship is about two things. Number 1, appreciating similarities. And number 2, respecting the differences. Sincerely,